Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bihag at Pain. 7 taong gulang nang ipadala si Caleb sa Pampanga upang doon manirahan sa lugar ng kanyang tiyuhin. Isinilang na may third eye si Caleb at iniiwas siya ng mga magulang sa mga nilalang na nagtatangkang kumuha sa kanya. Bata pa lang ay lapitin na siya sa mga nilalang na hindi nakikita. Ilang beses na siyang iniligtas ng mga magulang dahil dinadala siya ng mga engkanto sa kanilang lugar. Sa takot ng kanyang mga magulang na tuluyan siyang makuha, ay nagpasya silang ilayo si Caleb sa kanilang lugar. Makalipas ang 20 taon, nagbalik na si Caleb sa kanilang lugar. Malaki na siya at naniniwalang hindi na magagambala ng mga engkanto kapag siya ay bumalik sa kanilang probinsya. Nay? Tay? Masiglang tinawag ni Caleb ang mga magulang nang dumating siya sa bahay. Pero wala siyang naabutang tao. Nakasara ang pinto pero hindi naman ito nakalak kaya pumasok siya ng tuloy-tuloy sa loob. Sinuyod niya ng tingin ng buong bahay at wala siyang nakitang tao sa loob. Nasaan kaya sila? Saan kaya nagpunta? Nasa po niya ang noo at bahagyang nainis. Pa-surprise pa kasi. Di ikaw tuloy ang nasurpresa. Pangaaway niya sa sarili habang inilalapag ang dalambag at mga pasalubong sa sala pagkatapos ay pumunta siya sa kusina. Binuklat niya ang mga kaldero. Naghahanap siya ng pagkain. Ayos, may pagkain. Kain muna ako habang naghihintay sa kanila. Habang kumakain ay may narinig siyang kaluskos sa bakuran. Sinilip niya ito sa bintana ng kusina dahil iniisip niya na baka dumating na ang kanyang mga magulang. Nakita niya ang isang babaeng nakakulay itim na bestida. Naglalakad dito palayo. Ha? Sino yun? Si Ate Madi kaya yun? Pero bakit pa palayo siya? Ate Madi! Nandito ako, si Caleb! Ayun! Huminto rin siya. Ayos! Dali-dali siyang lumabas ng bahay para puntahan ang babae. Ate, saan ka pupunta? Kumaway pa siya sa babae habang nilalapitan nito. Nginitian lang siya ng babae pagkatapos ay nagpatuloy sa paglakad. Hala, saan niyo pupunta? Pasukal ng pasukal ang nilalakaran nila. Panay ang tawag niya sa babae pero hindi siya nito pinapansin. Hindi rin siya nililingon. Sa kasusunod ay bigla na lang siyang nadapa ng may matapakan na bato. Pagtayo niya ay nakitang wala na ang babaeng kanyang sinusundan. Ate, nasan ka na? Madaya ka naman ang bilis mo maglakad eh. Mabilis niyang hinabol ang babae pero hindi na niya nakita. Isang ilog ang kanyang natagpuan sa bandang dulo ng kanyang binabaybay na masukal na lugar. Wow! May ilog pala dito? Di ko natatanda na may ilog dito nun. Bakit kaya ngayon ko lang ito nakita? Ganda pa ng tubig linaw! Dahil sa katuwaan, hindi niya napigil ang sarili na tumalon at maligo sa ilog. Lumangoy siya ng lumangoy hanggang sa mapagod at pagkatapos ay saka umahon. Lamig ng tubig. Sarap maligo. Bigla na lang siyang nangatuog dahil sa malamig na tubig nang makaahon na siya. Makauwi na nga. Baka nasa bayan na sila. Ginood time yata ako ni ate. Napakadaya nun. Paalis na siya nang biglang may humawak sa kanyang paa. Pagtingin niya ay wala naman siyang nakita. Iginala pa niya ang paningin sa paligid dahil sa pag-aakalang baka may nagtitrip sa kanya. Pero walang ibang taong naroon maliban sa kanya. Weird naman nun. Makauwi na nga. Dahil basa na ang kanyang suot, hirap na hirap siyang maglakad.
Pakiramdam niya ay may buhat siyang mabigat. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan. Nagtataka rin siya dahil tila hindi nauubusan ng tubig ang kanyang damit. Panay naman ang tulo ng tubig nito pero tila hindi nauubos. Para siyang may dalang malaking galon ng tubig na tumatagas. Baklasing damit tong suot ko? Parang sinipsip na lahat ng tubig doon sa ilog. Bigat tuloy lumakad. Humihingal siya nang makarating sa bahay. Nasa bakuran pa lang ay tanaw na niya ang kanyang pamilya na nag-uusap-usap sa sala. Nagtatanungan sila kung kanino ang mga gamit na naroon. Narinig pa niyang nagsalita ang kanyang ama. Humahangos itong galing sa kusina. Napasok tayo! Kumain pa sa kusina yung hilayupak na yon. Iniwan pa yung pinagkainan, no? Lokong yun. Di man lang naghugas ng plato. Sandali, pupunta ako si Kapitan. Dapat ipaalam nating may magdanakaw para maalarma ang lahat ng kababaryo natin. Pasikretong natatawa si Caleb dahil sa pagiging aligaga ng kanyang pamilya. Nang makita niyang palabas na ang kanyang ama, agad niya itong sinalubong ng nakangiti. Surprise! Grabe naman kayo, magnanakaw ka agad. Di ba pwedeng si Caleb lang yung dumating? Nagulat ang pamilya niya at nagsilabasan para salubungin siya. Niyakap siya ng mga ito. Kahit basa ang kanyang suot. Tinanong pa ng kanyang ina kung bakit siya basa. Galing po ako sa ilog. Sinundan ko kasi si Ate Madi tapos bigla na lang nawala. Napatingin siya sa kusina ng bahay nila. Gulat na gulat siya dahil nakatayo roon ng kanyang kapatid. Ha? Ate? Nauna ka na sa akin? Daya mo ha, iniwan mo ako sa ilog. Hindi naman nagpunta ng ilog ang kapatid mo ha. Kasama namin siya sa bukid eh. Nasa bukid kaming lahat. Saka, bakit ka nagpunta sa ilog? Wala namang daan papunta doon ha. Madamo doon ha. Ha? Pero talagang sinundan ko si Ate Madi doon eh. Di bali na nga lang po. Tara na sa loob. Marami akong pasalubong sa inyo. Hinatak na niya ang magulang papasok ng bahay. Tuwang-tuwa siya at ipinakita sa mga ito ang kanyang pasalubong. Basang-basa ka, Caleb. Maligo ka kaya muna, anak. Baka magkasipong ka niyan eh. Sige po tay, iligo po muna ako. Isukat na lang ninyo yung mga pasalubong kong damit ha. Matapos ilabas ni Caleb ang mga pasalubong sa kanyang bag, ay tinungunan niya ang banyo para maligo. Matapos maligo ni Caleb, muli niyang binalikan ang kanyang pamilya na tuwang-tuwa sa mga pasalubong niya. Nakipagkulitan siya sa mga ito at hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Sama-sama na silang naghapunan habang masayang nagkukwentuhan. Hindi matapos-tapos ang kanilang kwentuhan dahil sa tagal nang hindi nila nagkita. Marami talagang baon na kwento si Caleb. Dahil antok na ang kanyang ama, sinaway niya na ito. Nako anak, bukas naman ang iba mong kwento. Magsitulog na tayo. Pupunta pa kami sa bukid bukas eh. Taniman ng palay ngayon, kaya matulog ka na. Ang nanay mo, bagsak na. Si ate mo, tinulugan na rin tayo. Tayong dalawa na lang ang gising ah. Hindi ko pa ba inaantok? Sige na anak, matulog ka na. Doon ka na matulog sa kwarto niyo ng ate mo. Sige po tay. Good night po sa inyo ah. Papasok na rin po ako sa kwarto. Pumunta siya sa kwarto ng kapatid para kumuha ng gamit sa pagtulog. Habang kumukuha ng unan ay naramdaman siya ng kanyang ate. Doon na siya pinapatulog nito pero tumanggi siya. Ay, hindi na ate. Sa sala na lang po ako. Sige na, matulog ka na. Mukhang di naman ako makakatulog dahil mukhang namamahay ang mata ko eh. Baka maistorbo lang kita. Doon na muna ako sa sala para magpaantok. Sinabihan pa siya ng kanyang kapatid na kapag antok na ay pumasok na lang sa kwarto. Tinanguan niya ang kapatid. Pagkakuha niya ng mga gagamitin sa pagtulog ay lumabas na uli siya ng kwarto at naglatag siya sa sahig. Pagkatapos ay sinubukan niya ng matulog.
Ilang oras na ang nakalipas at hindi pa rin siya makatulog. Ay, ano ba yan? Namamahay pa talaga ako. Hindi naman maalinsangan. Masarap nga at malamig pero namamahay naman ako. Pabaling-baling siya sa higaan hanggang sa may maramdaman siyang tumutulong malamig na tubig sa kanyang muka. May tulo? Kahit hindi umuulan? Talaga ba? Dumilat siya at tiningnan ang pinanggagalingan ng tulo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang may nakatayong babae sa kanyang tabi. Nakasuot ito ng bestida at basang-basa ang babae. Nakayuko ito sa kanya at titig na titig. Sino ka? Mabilis siyang napaupo at umatras hanggang sa mapasandal sa mahabang upuang yari sa makapal na tabla. Kinapa niya ang cellphone na inilagay lang niya sa tabi ng higaan. Inilawan niya ang babae gamit ang flashlight ng cellphone. Lalo siyang natakot nang makita ang mukha nitong maputla at may malungkot na mata. Bigla siyang kinilabutan nang magsalita ang babae. Humihingi ito ng tulong. Nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan dahil sa kakaibang boses ng babae. Napakalamig ng boses nito na parang nanggagaling sa balon. Putol-putol din ang pagsasalita nito na parang nakalublob sa tubig. Dahil sa takot ay madabata pang nagtatatakbo si Caleb sa kwarto ng kapatid. Nagsumiksik siya sa kanyang ate at nanginginig na yumakap. Ate, patabi ah. Nagising naman ang kanyang kapatid at umusod ito para bigyan siya ng pwesto sa higaan. Pinilit na matulog ni Caleb dahil sa takot na baka magpakita na naman ang babaeng multo. Tanghali na nang magising si Caleb kinabukasan. Wala na ang kanyang pamilya nang lumabas siya ng silid. Ha? Umalis na sila? Di mo lang ako ginising. Nagpunta na siguro sa bukid. Teka, saan ba yung bukid na yun? Kainis naman oh. Dumiretso siya sa kusina para maghanap ng makakain dahil kumakalam na rin ang kanyang tiyan. Ayun, buti may luto na. Nagtoothbrush muna siya at naghilamos. Habang naglilinis ng muka ay may narinig siyang mga patak ng tubig sa kanyang likuran. Bahagya siyang tumingin para makita kung saan nanggagaling ang tubig na pumapatak. May nakita siyang pares ng maputlang paa na nakatayo sa likuran niya. Mabilis niyang tinapos ang paghihilamos at muling tiningnan ang kanyang nakita. Nasaan na yun? Bakit nawala? Kabado na siya dahil alam niyang hindi na malikmata ang mga nangyayari. Talagang minumulto na siya. Wala na ang may-ari ng paa na kanyang nakita pero naiwan na lang sa sahig ang basa ng tubig. Yung kagabi kaya na babae. Ba yan? Kakainis naman oh. Hindi na talaga ako nakaranas ng normal na buhay. Mabilis siyang umalis ng bahay at hinanap na lang kung saang bukid nagpunta ang kanyang pamilya. Pinagtanong-tanong niya ang mga ito hanggang sa may nagturo sa kanya kung saan nagtatanim ng palay ang pamilya niya. Binaybay niya ang mahabang pilapil na itinuro sa kanya ng napagtanungan. Tirik na ang araw kaya pawis na siya. Nakayuko na lang siyang naglalakad para hindi direktang matamaan ng sikat ng araw ang kanyang mukha. Napahinto siya sa paglalakad nang makitang basa ang kanyang dinaraanan. Oh, bakit basa? Na naman? Ang tindi ng sikat ng araw tapos basa yung nilalakaran ko? Ano ba yun? Nagtuloy siya sa paglalakad. Ang tubig na bumabasa sa mga damo ay bigla na lang nag-iba. Nagulat siya dahil kulay pula na ang nagmamantyang likido sa kanyang suot na pantalon. Ano to? Bakit kulay pula na? Napatingin siya sa unahan ng kanyang dinaraanan. May babaeng naglalakad doon. Mabagal ang paglalakad nito.
Nakasuot ito ng kulay itim na bestida. Kada usad ng babae ay nagmamarka ang kulay pulang likido sa mga damo na kanyang dinaraanan. Nanginig na sa takot si Caleb. Nagdadalawang isip na siya kung tutuloy pa ba o uuwi na lang. Hanggang sa magdesisyon na siyang bumalik na lang ng bahay dahil hindi niya ipagpapatuloy ang paglalakad kung mayroong nauuna sa kanyang weirdong babae. Kainis naman. Kakauwi ko lang dito sa amin tapos kung ano-ano na nararanasan ko. Bang klaseng lugar to? Bakit ko ba ito nararanasan dito? Ang lugar ba talaga ang problema? O baka talagang ako nang sinusundan ng mga multong to? Ay, nakakainis talaga yung may third eye, oh. Nagbagal ang lakad niya nang may marinig siyang sumisinghot-singhot sa kanyang likuran. May sumusunod naman sa kanya. Ang pagsinghot na yon ay lumakas hanggang sa maging pag-iyak. Maya-maya ay nagsalita na ang sumusunod sa kanya. Tulungan mo ako! Parang awa mo na! Tulungan mo ako! Ang boses na yun! Ang babaeng yun! Ang multong yun! Sigaw niya pagkatapos ay tumakbo na siya ng mabilis. Nagpagewang-gewang pa siya sa pilapil. Dahil sa maliit lang ang espasyo nito ay nadulas siya at tuluyang nahulog sa bukid. Bumaon sa putika ng kanyang paa. Pagtayo niya ay nakitang nakatayo sa pilapil ang babaeng nakaitim na bestida. Umiiyak ito at paulit-ulit na humihingi ng tulong sa kanya. Sino ka ba? Bakit sa akin ka pa talaga humingi ng tulong? Ang dami-dami naman diyang iba. Doon na lang kasi. Layo na, iwanan mo na ako. Nanginginig ang katawan niya habang sumasampa sa pilapil. Hirap na hirap siyang iahon ng sarili. Panay ang lingon niya sa babae pero nawala na ito sa kinatatayuan. Mabuti naman at umalis na rin. Marunong naman palang mapagsabihan eh. Nang makaahon na siya sa pilapil, naglakad na lang uli siya. Hirap na hirap siyang naglalakad. Para siyang may pinapasan na mabigat. Bigat naman ang putik. Kakainis. Bakit ba mabigat ang putik sa lugar na ito? Ano bang klaseng lupa meron sila dito? Halos makuba na siya sa paglalakad dahil pakiramdam niya ay may nakasampa sa kanyang likod. Nang makarating na siya sa kalsada, napangiti siya nang makita ang kanyang kapatid. Ate, buti nakita kita. Pagod na ako kakahanap sa inyo. Saan ba kayo nandun? Hindi nagsalita ang kanyang kapatid. Napatakip ito ng bibigat ng lalaki ang matang nakatingin sa kanyang likuran. Oh, bakit? Ano ba meron sa likuran ko? Ang OA mo ate ha? Mas nagulat pa siya nang habulitin ng kanyang kapatid ang braso niya. Hinatak siya nito pagkatapos ay tumakbo. Napatakbo na rin siya pero nagtataka siya sa inasta ng kapatid. Bakit ba ate? Bakit kami nagmamadali? Gara naman ito oh. Nakakapagod na kayang tumakbo. Tingnan mo nga oh, nahulog pa ako sa putik. Naiahon mo siya sa ilog, Caleb. Sumama siya sa'yo. Ha? Sino? Bakit? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi niya maunawaan ang sinasabi ng kapatid. Hindi na rin siya sinagot nito dahil nakatuon na ang atensyon sa pagtakbo. Dinala siya ng kapatid sa kanilang bahay. Pinaligo siya at pinagbihis ng damit. Sinabi nitong may pupuntahan silang tao. Kahit nagtataka ay sumunod na lang siya sa kapatid. Pagkatapos niyang maligo ay wala na naman sa bahay ang ate niya. Oh, nasaan na ba yun? Umalis na naman? Ay, kainis talaga oh. Lagi na lang akong iniiwan. Naupo siya sa bangko at sumimangot na lang. Maya-maya ay nakita niya ang kapatid na naglalakad sa kanilang bakuran. Tinawag niya ito pero tumingin lang to sa kanya at pagkatapos ay sinenyasan siya nito na sumunod. Lumabas siya ng bahay at sinundan ng kapatid. Oh,
Saan ba tayo pupunta? Hindi siya sinasagot ng kapatid. Napansin niyang papunta sa ilog ang nilalakaran nila. Ate, sa ilog tayo pupunta? Nandiyan ba yung sinasabi mong tao na kakausapin natin? Nagtaka siya sa pagiging weirdo ng kanyang kapatid. Hindi na naman siya kinikibo nito. Patuloy lang itong naglalakad at hindi na rin siya nililingon. Okay, nice talking. Nang marating na nila ang ilog, hinarap na siya ng kapatid. Pero nag-iba na ang itsura nito. Ito na ang babaeng multo na nagpapakita sa kanya. Ha? Ikaw na naman? Tatakbo na sana siya pabalik sa kanilang bahay nang bigla siyang hinawakan nito sa braso. Mahigpit ang pagkakahawak nito na halos mabali na ang kanyang kamay. Bitiwan mo ako! Kumakawala siya at sinusubukang tadyakan ng babae pero lumulusot lang ang kanyang paa sa katawan nito. Tulungan mo ako! Parang awa mo na! Marahas siyang hinatak ng babae at malakas na itinulak sa ilog. Pagbagsak niya sa ilog ay kaagad siyang lumangoy pa itaas dahil lumulubog ang kanyang katawan na parang hinahatak siya ng tubig pa ilalim. Maya-maya ay bigla niyang naramdamang may humawak sa kanang paa niya. Isa itong nakakatakot na nilalang. Puno ng lumot ang malakan nitong katawan. Mahaba ang buhok. Malaki ang bilog na mata na puro puti at gatuldok lang ang itim. Mahaba at matutuli sa mga kuko, ganun din ang pangil nito. Pilit siya nitong hinahatak pa ilalim sa ilog. Pinagtatatadyakan niya ang halimaw pero pilit lang siya nitong hinahatak. Tila hindi ito nasasaktan. Nauubusan na siya ng hangin. Napatingala na lang siya sa itaas ng tubig. Payak na siya pero hindi makasigaw ng saklolo. Papikit na siya nang may maaninag na babae sa ilalim ng ilog. Nakagapos ito ng kadena. Nakatali sa malaking bato ang dulo ng kadena. Malinaw niyang naririnig ang sigaw ng babae. Tulungan mo ako! Parang awa mo na! Pailing-iling si Caleb at pinilit na lumangoy pabalik sa ibabaw ng ilog. Maya-maya ay naramdaman niyang may humahatak sa kanya paitaas. Hindi na niya maigalaw ang katawan, kaya hinayaan na lang niya ang sarili na hatakin ng kung sinong gumagawa nito sa kanya. Maya-maya ay naramdaman na lang niyang inihiga siya sa pampang. Caleb, anak, gumising ka! Pilit siya nitong isinasalba. Dinidiinan ng kanyang tiyan at binubugahan ng hangin ng kanyang bibig hanggang sa bumungga siya ng tubig. Bakit ka tumalon sa ilog? Hindi po ako tumalon, tay. Tinulak po ako. Tapos nakita kong may babae sa ilalim ng ilog, tay. Tulungan po natin siya. Humihingi po siya ng tulong. Ano? Babae? Opo, nakita ko. Nakagapo siya ng kadena. Tulungan natin siya, baka mamatay siya doon. Nagkatinginan ng kanyang ama at ate niya. Nakita niya rin ng isang matandang lalaking may mahabang buhok na kasama ng mga ito. Dahil wala siyang makuwang sagot sa mga ito, ay balak na niyang uling tumalon sa ilog para iligtas ang babaeng nakagapos ng kadena pero nahablot siya ng kanyang ama. Ang mabuti pa'y umuwi na muna tayo, Caleb. Pero tay, mamamatay po yung babae sa ilalim ng ilog kapag hindi natin siya tinulungan. Pinilit niyang binawi ang braso niya pero mahigpit siyang hinawakan ng ama. Hinawakan na rin siya ng kanyang kapatid sa kabilang braso at hinila siya palayo sa tubig. Natuon ang atensyon niya nang magsalita ang matandang lalaki na kasama nila. Ako nang bahala dito. Iuwi niya na siya. Talaga po? Tutulungan niyo po yung babae? Please po, tatang para lubayan na rin po ako ng babaeng yun. Ayaw niya akong tantanan eh. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong sa akin. Mula nang umuwi ako dito, di na niya ako iniwan. Yung pala, nakakadena siya sa ilalim ng ilog.
Nagkatinginang muli ang tatlo dahil sa kanyang sinabi. Baka sa matinding pag-aalala sa mukha ng kapatid niya at ng kanyang ama. Ako na ang bahala dito. Huwag ka na mag-alala. Sige na, umuwi ka na. Walang imikan silang naglalakad pa uwi sa bahay. Nililingon pa ni Caleb ang matanda dahil gusto niyang makasiguro kung talagang tutulungan nito ang babae. Nagbabagal ang paglalakad nila dahil hirap na hirap sa paglalakad si Caleb. Ramdam na naman niyang napakabigat ng kanyang nabasang damit. Pagkarating nila sa bahay ay kaagad na sumalubong ang kanyang ina. Alalang-alala ito sa kanya. Basang-basa ang pisngi nito dahil sa pag-iyak. Namumugto na rin ang mga mata nito. Nakaramdam si Caleb ng pagsisisi. Pakiramdam niya may malaking pagkakamali siyang nagawa. Kadarating pa lang niya sa kanilang lugar ay puro problema na ang kanyang kinasangkutan. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang nanay. Nalito siya sa mga sinabi nito. Sobrang nagtataka siya kung sino ang tinutukoy ng kanyang ina na kukuha sa kanya. Anong kinuha? Anong nilanay? May kailangan po ba ako malaman? Kasi gulong-gulo na po ako eh. May kinalaman ba ang mga nangyayaring ito ngayon sa nangyari sa akin nung bata pa ako? Hindi pa rin ba ako tinatantanan ng mga gustong kumuha sa akin? O baka dahil lang talaga sa kakayahan ko at hindi ko na ito matatakasan? Binitiwan siya ng kanyang ina at saka tumango-tango. Sinabi nitong maaring tama ang lahat ng sinabi niya. Inutusan na siya ng kanyang ina na maligo para makapagpalit ng damit dahil baka mababad ang katawan niya sa tubig. Agad namang siyang sumunod dahil sa pakiramdam na sobrang bigat ng suot niya kapag basa ito. Pagkatapos niyang maligo at makapagpalit ng damit, sinenyesan siya ng kanyang ama na doon pumunta sa sala dahil naroon din sila. Pinag-usapan nila ang kakaibang nangyari sa kanya. Sanggol ka pa lamang, may kakaiba ka ng kakayahan. Alam kong hindi mo na naalala mga nangyari noon dahil bata ka pa. Pilit kang kinukuha ng mga engkanto sa amin. Ang sabi ni Tatang Lermo, nakabukas daw kasi yung ikatlong mata mo. Kaya ka nagiging lapitin at tinatawag ng mga ito. Tandang Lermo? Siya yung matandang lalaki kanina na nagpaiwan sa ilog. Ano po ba siya? Bakit niya alam yung kakayahan ko? Isa siyang mananambal dito sa baryo natin. At gaya mo, bukas din ang kanyang ikatlong mata. Yung babaeng nagpapakita po sa akin, engkanto po ba siya? Kaya po ba niya ako nililin lang upang makuha nila ako? Hindi namin alam kung engkanto ba yung babae. Pero ang alam namin, kahit ano pa man yon, kung pilit kanyang nililin lang at isinasama sa ilog, ay isa itong masamang elemento. Hindi naging kontento si Caleb sa sagot ng kanyang ama dahil nakita niya ang babae na humihingi ng tulong sa kanya. Nararamdaman niyang tila may inililihim pa rin ang kanyang ama. Hindi pa rin ito naging matapat sa mga sinasabi. Naiintindihan naman niya ang hangarin nito na protektahan siya. Pero karapatan niyang malaman ang katotohanan. Bumaling siya sa kanyang ate at doon niya nakita ang reaksyon nitong hindi mapakali. Ate, di ba sabi mo kanina kasama ko yung babae na naiahon sa ilog? Nakita niyang nabigla ang kapatid sa kanyang tanong. Ilang segundo siya nitong tinitigan. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito. Pero sumagot ng tapat ang kanyang kapatid. Tumango ito sa kanyang tanong. Hinawakan niya ang kanang hita ng kapatid dahil tila nakikipagkarera ito sa kaliwang hita dahil sa pangangatog. Natigilan ang kapatid niya sa muli niyang pagtanong. Ate, kilala mo siya? Maya-maya pa ay bigla na lang humagulgol ang kanyang kapatid. Hindi ko naman sinasadya eh. Akala ko hindi siya pupunta sa ilog.
Nangunot ang noo ni Caleb. Magtatanong pa sana siya sa kanyang kapatid pero napunta ang atensyon niya sa kanyang ama nang hawakan siya nito sa balikat. Ang pangalan niya ay Regina. Kababata siya ng ate Madi mo. Nagbakasyon sila dito sa atin, 3 taon na ang nakakalipas. Nagtanong kasi siya sa ate mo kung saan ba pwedeng mamasyal nang pumunta dito sa bahay. Naikwento ng ate Madi mo kay Regina ang tungkol sa ilog. Pero sinabi naman ng ate mo na ang ilog na yun bahay ng mga engkanto. Pero dahil laking syudad si Regina, hindi siya nakinig. Namasyal ito sa ilog kasama ang mga pinsan nitong galing din sa Maynila. Noong mga panahon na yon, anihan, kaya hindi siya nasamahan ng ate mo. Pero hindi rin naman talaga nagpupunta doon ang ate mo dahil nga sa mga pangaral namin, magbabawal sa kanya. Nung araw na yon, nalunod si Regina sa ilog. Ang sabi ng mga kasama nitong naligo, nakaligtas daw si Regina at agad na dinala sa Maynila upang doon na magpagaling. Pero namatay daw si Regina sa hindi maalamang dahilan. Nakita na lang daw ito sa kwarto na wala ng buhay. Kaya akala ng pamilya, binangungot. Pero nung pinuntahan ng ate mo ang kaibigan niya, nung burol nito, kitang-kita raw niya na hindi si Regina ang pinaglalamayan ng mga tao, kundi isang katawan ng saging ang nasa loob ng kabaong. Kaya naniniwala kami na kinuha ng engkantong bantay ng ilog si Regina. Sinubukan namin pumunta kay Tandang Lermo. Ano pong ginawa ni Tandang Lermo? Wala siyang nagawa. Hindi niya nakita ang katawan ni Regina. Tanging ikaw lang ang nakakita sa bangkay niya. Kaya nung nakita ka ng ate mo na sumama sa iyo si Regina, kagad niyang pinuntahan si Tandang Lermo. Pero palagay ko, ginagaya ni Regina ang itsura ng ate mo para dalhin ka sa ilog. Talaga yatang ipinakita niya sa iyo kung saan naroon ang kanyang katawan. Kaya bago natin isara ng tuluyan ng ikatlumong mata, kailangan muna nating makuha ang katawan ni Regina para tuluyan na rin siyang manahimik. Napatigil sila sa pag-uusap nang dumating na si Tandang Lermo. Basang-basa ang suot na matanda. Naisip ni Caleb na baka sinubukan din ng matanda na sumisid sa ilog. Nakita niyang napatayo ang kanyang kapatid dahil sa pag-aalala sa matanda, kaya nasigawan ito ng babae. Oo, ate, relax. Relax lang, no? Huwag mong panggalitan si tatang. Baka sa mukha ng matanda na tila nahihirapan ito sa paghinga. Sinubukan kong hanapin ang katawan ni Regina, pero hindi ko nakita sa ilog. Tanging ang batang ito lang ang nakakita kung saan ang katawan niya. Mukhang hindi rin titigil si Regina sa paghingi ng tulong hanggat hindi nakikita ang katawan niya at hindi siya natutulungang iligtas sa kamay ng mga engkanto. Kumalma naman si Madi at naupo na ito ulit. Tinanong naman ni Caleb ang matanda kung ano ang gagawin para matulungan ang kaibigan ng ate niya. Habang nakikipag-usap siya, nanlaki ang mata niya nang makitang may paris ng maputlang paa na nakatungtong sa balikat ng matanda. Ilang beses siyang kumurap hanggang sa hindi na niya nakita ang paris ng paa. Ha? Saan niya napunta? Ang alin, anak. Ha? Wala po. Namalikmata lang po siguro ako. Magtatakip silim na nang muli silang pumunta sa ilog para isagawa ang pagbawi sa katawan ni Regina. Itinali ni Tandang Lermo ang lubid sa katawan ni Caleb. Pagkatapos ay inurasyonan ito upang maging gabay ng binata sa muling paglangoy pabalik sa pangpang. Ipinangako naman ng matanda na ang dulo nito ay nakatali rin sa kanyang katawan para hindi mag-alala ang pamilya ni Caleb at masiguro nila ang pagbalik nito. Gumuhit na ng pakrus ang matanda sa noo ni Caleb, pati sa mga palad at paa gamit ang pulang marker.
ang mga yun daw ay magbibigay lakas at proteksyon sa kanya mula sa mga engkantong nananahan sa ilog. Naroon din ang pamilya ni Caleb para magbigay ng lakas ng loob sa gagawin niya at ng matandang mananambal. Alam niyang labag sa kalooban ng kanyang pamilya ang gagawin nila na matanda. Pero ito lang ang tanging paraan para hindi na siya gambalain ng kaluluwa ni Regina. Nang matapos ang pag-aayos sa kanya na matanda, ay sumisid na siya sa ilog. Palalim ng palalim ang kanyang narating hanggang sa maramdaman niyang may humihigop na sa kanya. Dinadala siya nito sa mas malalim pang parte ng ilog. Maya-maya pa'y may nakita siyang lumapit na halimaw. Hindi na lang isa ang halimaw na sumalubong sa kanya. Marami ang mga ito at tila pinaghandaan din ng mga ito ang pagbabalik niya sa ilog. Binilisan niya ang pagsisid pero pakiramdam niya ay parang naliligaw na siya. Hindi na niya makita si Regina. Sa isang iglap ay nakalapit na ng tuluyan sa kanya ang tatlong mga halimaw. Hinawakan siya ng mga ito, ngunit agad ding bumitaw ng tila na paso ang mga ito sa kanya. Naisip niyang yun na ang sinasabi ni Tandang Lermo na proteksyon niya. Tila nahintatakutan ng mga halimaw na humawak sa kanya kaya pinalibutan na lamang siya ng mga ito. Sa dami nila ay nakulong siya sa gitna. Nawawalan na rin siya ng hangin kaya kumawag siya at lumangoy pa itaas, ngunit wala na siyang daraanan dahil sa mga nakapalibot na mga halimaw. Upang makagawa ng daan, ay nagbakasakali siyang hawakan ng isang halimaw, ngunit umiwas lang ito. Nakikita niyang natatakot ang mga ito sa paghawak niya kaya kusang lumalayo ang mga halimaw. Hinayaan na siya ng mga ito na muli siyang makaahon sa pampang. Hindi ko makita si Ate Regina. Sabi niya nang makarating sa pampang. Panay ang hagod niya ng hangin para makabawi ng hininga. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Tandang Lermo. Lumapit ito sa kanya at may ipinahid sa kanyang talukap. Muli ay pinasisid siya nito. Hindi pa man siya pumapailalim, ay bumungad na agad ang mga halimaw sa kanyang paningin, dahilan para magulat siya at mapasigaw. Dahil doon ay nahirapan siyang huminga. Maya-maya pa'y pinuluputan siya ng lumot na mga halimaw sa parte ng katawan niya na nahahawakan ng mga ito. Pagkatapos ay hinila siya papunta sa kailaliman ng ilog. Pigil na pigil niya ang natitirang hangin sa kanyang baga. Palamig na ng palamig ang tubig. Nasa pinakailalim na bahagi na siya ng ilog. Habang hinihila pa rin siya ng mga halimaw ay ginamit niya ang pagkakataon na yon upang hanapin ang katawan ni Regina. Hanggang sa may narinig siyang panaghoy. Nung una ay may hina lang. Habang palalim ng palalim ay palakas ng palakas ang paghagulgol ng babae. Ilang saglit pa ay nakita na niya ang babae. Maraas niyang hinablot ang halimaw na malapit sa kanya. Napaso ito kaya lumayo ito at nabitiwan siya. Natanggal na rin ang lumot na ipinalupot sa kanya ng halimaw. Ganon din ang ginawa ni Caleb sa iba pang halimaw hanggang sa makatakas na siya sa mga ito. Mabilis siyang lumangoy sa kinaroroonan ni Regina. Niyakap niya ito at buong lakas niyang hinila. Ngunit hindi natinag ang katawan nito sa pagkakagapos sa bakal kung saan ito nakatali. Sumisid siya sa paanan ng babae at sinubukang hilahin ang kadena ngunit hindi niya mahugot. Maya-maya ay napalibutan na naman siya ng halimaw. Napabuga siya ng hangin dahil sa pagkataranta. Wala na siyang maisip na paraan. Wala na rin siyang lakas. Nauubos na rin ang hangin sa kanyang baga. Muli niyang niyakap ang babae at nagpaikot-ikot hanggang sa umigting at mabanat na ang lubid na nakatali sa bewang niya.
Habang papawala na ang kanyang hininga, ay nararamdaman niya ang malakas na puwersang humahatak sa kanya at kay Regina. May naramdaman din siyang mainit na kamay na humawak sa kanyang mga pisngi at may mainit ding dumampi sa kanyang mga labi. Binigyan siya nito ng hangin para makahinga pa sa ilalim ng tubig. Narinig niya ang pagpapasalamat ng babae sa kanya. Sabay silang lumangoy pa itaas. Nung umahon siya sa tubig ay napapikit siya dahil sa matinding liwanag na bumungad sa kanya. Hinang-hina ang katawan niya na parabang napagod ng husto. Panay ang tanong sa kanya ni Tangdang Lermo at ng kanyang pamilya pero hindi na niya nagawang sagutin. Hindi na niyang nagawang pigilan ang sarili na makatulog dahil sa pagod. Nagising si Caleb na nasa ospital. 2 linggo siyang na-comatose dahil sa pagkalunod niya sa ilog. Po, talaga po, nalunod ako. Hindi naman kaya. Ang alam ko, nakaahon pa ako. Kaya lang antok na antok ako kaya nakatulog ako dahil na rin sa pagod. Nakaahon ka dahil hinatak ni Tandang Lermo ang lubid na nakatali sa katawan mo. Kung hindi ka natalian ng lubid, baka hindi ka na rin nakabalik. Baka 2 na kayo ni Regina na bihag ng mga engkanto sa ilog. Ah, oo nga po pala tay. Nasaan na po si Regina? Nagtagumpay ba tayong iligtas siya? Oo anak, nagtagumpay ka na bawiin ang katawan niya. Nailigtas mo siya. Kaya lang, kalansay na siya. Kasabay mo siyang umahon sa ilog. Yakap-yakap mo ang kalansay niya, pero wala na ang kanan niyang binti. Ganun pa man, nailigtas mo pa rin siya. Naalala ni Caleb ang dahilan kung bakit nawala na ang kanang binti ng babae. Naalala niya dahil yun sa marahas niyang paghatak dito para matanggal sa pagkakakadena ang paa nito. Napatingin siya nang biglang magsalita ang kanyang ate. Tinanong siya nito kung gusto niyang makita ang picture ng babaeng iniligtas niya. Ha? Sige. Napasigaw siya nang makita ang itsura ng babae sa larawan na ipinakita ng kanyang kapatid. Ha? Ate Madi naman. Akala ko ipapakita mo yung picture niyong dalawa. Bakit naman kalansay yung pinakita mo sa akin? Napatawa na lang ang tatay niya dahil sa kalokohan ng kapatid niyang si Madi. Napicturean kasi nito ang sandaling umahon si Caleb sa ilog na yakap pa ang kalansay ni Regina. Ang bira naman si ate oh. Siyempre yung buhay ang gusto ko makita. Di bali na nga lang, yaman mo na ate. Baka kung ano lang yung ipakita mo sa akin eh. Sa huli ay ipinakita rin ng kanyang ate Madi ang larawan ni Regina. Maganda ito. May 2 malalalim na biloy sa pisngi. Mga tipong babae ni Caleb. Napangiti na lang si Caleb nang makita ang larawan ng babae. Sinaway naman siya ng kapatid at pinaalalahanan na matagal nang patay ang babaeng yon. Alam ko ate. Teka nga pala. Saan yun nilagay yung kalansay niya? Inilibing na lang namin. Hindi naman namin pwedeng dalhin sa pamilya niya kasi matagal na nilang inilibing yung bangkay niya. Sa bagay. Kailan po pala tayo lalabas ng ospital? Hintayin na lang natin ang nanay mo. Nagbabayad siya ng bills dito sa ospital. Nang makalabas na si Caleb sa ospital, hindi na niya iniwan ang kanyang pamilya. Sa tingin niya ay wala ng mga ngambala pa sa kanya dahil naisara na ng matandang mananambal ang kanyang third eye. Nakapiling na niya ang kanyang pamilya at nakapamuhay na siya ng normal. Hindi na siya kinukuha ng elemento o mga halimaw dahil binigyan siya ng proteksyon ng matanda. Bumawi rin ang kanyang pamilya sa kanya sa mga taong nasayang na hindi nila nakapiling ang isa't isa. Masaya sila sa payak at simpleng buhay sa baryo ng magkakasama. Wakas!